Dear Mears, nahulog na nga ang loob niya sa bata, kay Sunny. Gusto niyang tawagan si Seki, ngunit sa huli ay nagpasya siyang huwag iyong gawin. Nilipitan na lang niya si Sunny. Limitado na ang oras nila magkasama at gusto niya sulitin ang lalalabing oras sa piling nito. Kumalma ka, Brad. Tinignan ni Seki si Alan. Ano bang nangyayari? Pabagsak na naupo si Brad sa silyang kaibayo ng kanyang desk. Ayon sa paternity report, may genetic link sa pagitan ni Mr. Brad at ng sanggol. Ang sagot ng abogado. Nagtaas si Seki ng isang kilay. Ibig sabihin, kahit merong link, hindi naman conclusive kung siya ang ama ni Jane Doe. Napangiwi siya sa paggamit ni Alan ng pangalang Jane Doe para kay Sunny. Sunny ang pangalan niya, Alan. Tila nalito ang abogado. Ano? Ang pangalan ng bata ay Sunny. And as far as what you're saying, we still don't know one way or the other. Hindi. Pero gaya ng sinabi ko, may genetic link. Pag-ulit ni Alan. Napabuntong hininga si Seki. Pagkatapos, binalingan niya ang kaibigan. Brad, alam kong naalala mo na hindi na naging sexually involved sa sino mang babae noong mga panahong nabuo si Sunny. Pero bago iyon, hindi ka ba nag-donate sa sperm bank o lugar na kagaya noon? Siyempre hindi. Nagtatanong lang, may kilala kasi akong ilang lalaki na gumawa ng ganoon nung college. Ang sabi niya. Pero, hindi ako isa sa kanila. Tumayo si Brad. Anong gagawin ko? Kapag lumabas ang tungkol dito, para na rin nagpaalam ako sa pagkapresidente ng QCC. Alam ni Seki na maaaring lumabas ang balita tungkol doon. Alam niya na gaya ng iba pang maliliit na bayan, may tendency ang mga tao sa Real na maging tsismoso, lalo na tungkol sa mayayaman doon. Sino ang kumontak sa iyo tungkol sa resulta? Tanong niya kay Alan. Yung babaeng tagi-DSWD, tugon nito. Si Erin ang tumawag kahapon ng hapon para sabihin na baka mapaaga ang paglabas ng resulta. Tinawagan ko si Brad at pinaalam sa kanya ang tungkol doon. Tumango si Seki at tinawagan naman siya ni Brad pagkatapos yun. May nabanggit ba siya na pagsasabihan ng iba pa? Wala, maliban sa babaeng nangangalaga kay Jane Doe. Nang makitang kumunot ang kanyang noo, ay mabilis na sinabi ni Alan. Ang ibig ko sabihin kay Sunny. Tumayo si Seki. Tumawag si Miss Alberto kay Sheila? Tanong niya. Oo, kung yan ang pangalan ng nurse. Sigurado ako na sasabihin lang niya na lumabas na ang resulta ng test at hindi yun mismong resulta. Ang sagot ni Alan. May problema ba? Oo, may problema. Pero wala nang panahon si Seki para magpaliwanag sa dalawa. Kailangan ko nang umalis, sabi niya, sa may dampot sa stetson at jacket niya, saka tinungo ang pinto. Anong problema? Tanong ni Brad na tumayo rin. Tatawagan kita, sabi niya bago tuloy ang lumabas ng silid. Pagkatapos nga na maghapon ay pinilugo ni Sheila si Sunny at inhiga ito sa kama. Kadalasang pagod na ang sanggol pagsapit ng alas 6 ng gabi. Diretso na itong matutulog pagkatapos at magigising na lang para dumede ng alas 7 ng umaga. Naisip niya kung pananatilihin kaya ang susunod na mag-aalaga kay Sunny ang ganoong schedule. Narinig niyang tumunog ang doorbell habang pababa siya ng hagdan. Naisip niya na malamang ay si Summer yun. Dumaan para mangumusta. Nagmamadaling binuksan niya ang pinto para hindi magising si Sunny sa tunog niyon. Pagsilip ni Sheila sa peephole, ay bumilis ang tibok ng kanyang puso. Hindi si Summer ang bisita, si Seki. Hindi na siya nagtaka kung bakit dumating ang lalaki. Para mag-espiya sa kanya at para masiguro na inaalagaan niya ng mabuti si Sunny. Himinga siya ng malalim, saka mabagal na binuksan ang pinto. Napansin ni Seki na galing sa pag-iyak si Sheila. Namumula at medyo mugto ang mga mata nito. Ngunit ay mukhang nagpipigil lang ang dalaga sa pagbulalas ng iyak. Hindi siya sigurado kung ano ang mga luhang iyon ay para kay Sunny o para sa inaakala ni Sheila na pang-agrabyado niya rito. Ngaling-ngaling yakapin niya ang dalaga at sabihin kung gaano na ito kaimportante sa kanya.
Pero alam niyang hindi niya ayon magagawa. Seki, alam ko kung bakit ka nandito. Sa wakas ay sabi ni Sheila pagkatapos nilang tumayo ng doon at magtitigan. Talaga? Itinaas nito ang nanginginig na baba. Oo, natutulog si Sunny. Kailangan mong maniwala sa akin. Saka masaya ang naging araw namin. Now, goodbye. Tinangka nitong isara ang pinto ngunit naiharang niya ang paa roon. Salamat sa impormasyon pero hindi iyon ang dahilan kung bakit ako nagpunta rito. Kung ganoon, bakit ka nagpunta rito? Para makita ang babaeng nakaniig ko ng ilang beses. Ang babaeng nakasanayan ko ng magisnan pagising ko sa umaga. The woman I want even now. Mula sa paa niyang nakaharang sa pintuan ay nagangat ng tingin si Sheila sa kanya muka. Hindi ka dapat nagsasabi ng mga bagay na hindi totoo sa loob mo. Sheila, kailangan natin mag-usap. Palagay ko ay alam ko kung bakit ka nagkakaganyan. Pinakinggan ko ang message na iniwan ng tita ko sa answering machine. Mali ka nang iniisip. Talaga? Oo. Humalikip-kip ito. Tingin ko hindi. Pero paano kung mali ka nang iniisip? Isipin mo ang napakalaking pagkakamali na ginagawa mo. Papasukin mo ako at pag-usapan natin to. Kinagat nito ang iba pang labi. Wala pa ba talagang 2 linggo yun? Paano nahulog ang loob niya kay Sheila ng ganoon kabilis at paano niya nasiguro na totoo nga yun? Napahinga ng malalim si Seki. Okay, pasok ka. Hindi nag-aksaya ng sandali si Seki. Dali-dali siyang pumasok sa loob sa pangambang magbago pa ang isip ni Sheila. Pagpasok sa sala ay napansin agad niya ang pagbabago roon. Wala na ang mga gamit pambata. Nakaimpake na mga iyon sa isang malaking kahon na nasa sulok. Nakita ni Sheila na igala niya ang tingin. At please lang, huwag kang magkunwaring hindi mo alam na ipapasa ko na si Sunny sa kung sino bukas na bukas din. Nagtaas si Seki ng isang kilay. At may nagsabi sa'yo nun? Nagkibit balikat si Sheila. Wala naman, pero nabanggit ni Miss Alberto na lumabas na ang resulta ng paternity test. At dahil sigurado ka na hindi anak ng kaibigan mo si Sunny, ibig sabihin ay malamang na mapunta siya sa DSWD. Hindi ka dapat mag-assume ng kahit na ano, hindi pa tapos ang investigasyon ko. At alam mo ba kung ano ang problema mo, Sheila? Nanigas ang likod nito sa tanong niya. Ano? Masyado ka nag-a-assume at kadalasan ay mali ang mga ina-assume mo. Pinalisikan siya ni Sheila ng mga mata bago lumayo at naupo sa sofa. Okay, sabihin mo sa akin, Seki, paano mali ang assumption ko? Naupo siya sa silyang kaibayo ng sofa. Unang-una, ang phone call ng tita ko. Alam niya ang tungkol sa kaso na hinahawakan ko para kay Brad. At alam niya na best friend ko si Brad at desidido akong linisin ang pangalan ng kaibigan ko kahit ikamatay ko pa yun. Tama siya. Bala kong bantayan si Sunny at maaaring iyon ang mga rason kung bakit nakipaglapit ako sa iyo nung una. Pero hindi yun ang dahilan kung bakit napabalik ako ito. Kung natatandaan mo, may 4 na araw na hindi kita nakita o ang bata. Kung ganoon, ano ang dahilan at bumalik ka? Ikaw, hindi ko kayang malayo sa iyo. Nakita ni Seki ang pagdududa sa mga mata ni Sheila. Bakit hindi mo sinabi na may tsansang mapang-aga ang paglabas sa resulta ng paternity test para maihanda ako? Dahil alam ko kung ano naka-attach ka kay Sunny at ayaw ko maghatid ng masamang balita nang hindi pa sigurado. At mali naman ang assumption mo na sa bagay na iyon. Ang resulta ng test ay hindi conclusive na hindi si Brad ang ama ni Sunny. Naningkit ang mga mata ni Sheila. Pero kumbinsido ko na hindi si Brad, di ba, ang ama ni Sunny? At kumbinsido rin ako, ay pinakita ng test na merong genetic link. Ngayon, ay aalamin ko kung paano magkaganoon. Hindi anak ng kapatid na babae ni Brad si Sunny, pero may kapatid na lalaki si Brad na namatay noong nakaraang taon. Minsan ko lang nakaharap si Michael at iyon ay noong nasa college pa kami ni Brad at sumulpot lang siya para humingi ng pera kay Brad. Huminga ng malalim si Seki nang maalala ang panahong yun. Mas bata si Michael kaysa kay Brad at ayon kay Brad, napasama na sa maling barkada si Michael nung high school. Huminto sa pag-aaral at naging drug addict. Iyon ang panahong tinanggalan siya ni Mr. Brad ng mana. Tumango si Sheila. Ano nangyari sa kanya?
Namatay si Michael sa isang drunk driving accident noong nakaraang taon sa Laguna, pero hindi nasali ang foul play. May mga nakadududang factors na involved, gaya ng amount ng droga na nakita nila sa sistema niya. Nakakakilabot, pero ibig sabihin nun ay walang paraan para siya ang maging ama ni Sunny? Pinag-isipan ko na ang tungkol dyan habang pupunta ako rito. Lumalabas na namatay siya 2 buwan pagkatapos mabuo si Sunny. Malit ang posibilidad pero i-check ko pa rin yun. May ilang lalaking pinsan din si Brad na nakatira sa Lucena. Gaya ni Brad, in-enjoy rin nila ang kanilang bachelor lifestyle kaya i-check ko rin sila. Kung ganoon, habang ginagawa mo yan, anong nangyayari kay Sunny? Anong mangyayari kay Sunny? Ang DSWD ang magdedesisyon kung tungkol doon. Gayunman, may plano ako na iparekomenda kay Brad na manatili ang bata sa pangalaga mo hanggang malutas ang usaping ito. Lumiwanag ang mga mata ni Sheila. Palagay mo papayag sila? Bakit naman hindi? Masyadong masela ng bagay na ito at kamalasan ay malalagay si Brad sa isang hindi magandang posisyon. Kahit hindi niya anak si Sunny, maaaring mag-anak sila. Kilala ko si Brad, hindi niya tatalikuran ng bata. Kaya malamang na mag-file siya for custody. Maayos naman ang lagay ni Sunny rito at mas maganda kung wala tayong masyadong babaguhin sa setup para sa kapakanan ni Sunny. Tumayo siya at lumipat sa tabi ni Sheila. Ngayong tapos na ang issue kay Sunny, sa palagay ko ay may isa pang bagay na dapat nating pag-usapan. Kinakabahang binasa ni Sheila ang mga labi. At anong issue yon? Kung bakit napakabilis mo pag-isip ng masama tungkol sa akin? Kung bakit hindi mo iniisip na nagkikare ako sa'yo at pilit mong nilalabanan ang udyok na naniniwala at nagustuhin kong mas mabuong seryosong relasyon sa ating dalawa? Bakit ko iisipin na nagkikare ka sa akin at gusto mong may mabuong relasyon, seryosong relasyon sa atin? No one else has before. I can't speak for those others, Sheila. I can only speak for myself. Kung ganoon, gusto mong maniwala ako na hindi lang sex ang namigitin sa ating dalawa? Matigas na tanong nito. Oo, yan ang gusto kong paniwalaan mo. Tumayo siya at lumapit sa bintana. Dumidilim na sa labas. Huminga siya ng malalim. Saka muling humarap kay Sheila. Nakatingin ito sa kanya. Alam mo, hindi lang ikaw ang may dahilan para maging maingat pagdating sa pagiging involved sa isang tao. Ang tunay na dahilan kung bakit ayoko ng anumang seryosong relasyon ay dahil iniisip ko na ang taong iyon ay naririto ngayon pero bukas ay mawawala na rin, ang sabi niya kay Seki. Na makita ni Seki ang nalilitong ekspresyon ni Sheila ay naupo siya sa tabi nito sa sofa. Iniwan ako ng nanay ko. Literal na ipinamigay ako sa tita ko nung 5 taon gulang pa lang ako. Sa madaling salita, tulad ni Sunny, inabandono rin ako. 19 anyos na ako nung muli kong makita ang nanay ko. At nagpakita lang siya dahil iniisip niya na magkakapera siya kapag napasali ako sa PBA. Mula nang iwan niya ako, sa loob ng mahabang panahon ay iniisip ko na kapag may nagawa ako mali ay ididispatcha rin ako ng tita ko. Kaya hindi ka gumagawa ng mali. Sinikap kong hindi magkamali. Kaya tulad mo, Sheila, may mga pagdududa rin ako mga bagay sa mga bagay-bagay. Matagal bago ito nagsalita. Ang tatay mo. Habang lumalaki ako hindi ko siya kilala. Hindi alam ng tita ko kung sino siya. Hindi sinabi ng nanay ko sa kanya. Tapos nung nasa kolehiyo ako, sa craziest thing happened. Ano yun? Maintrigang tanong nito. May isang lalaki sa campus na tingin ng lahat ay kamukha ko. Sa wakas nakatagpo ko siya. And I swear, para ako nakatingin sa salamin. Mas bata siya ng 1 taon sa akin at ang pangalan niya ay Colin Taverna. Kapatid mo? Oo, pero hindi namin alam yun dahil pinangalanan ako ni Ezekiel Daniel nung pinanganak ako. Para kay Colin ay masyadong weird ang pagiging magkamukha namin kaya dali-dali niyang tinawagan ng daddy niya. Nasabihin ni Colin ang pangalan ko ay naalala ng daddy niya na minsan itong nagkaroon ng maikling affair sa nanay ko. Maraming taon na nakalipas bago ito nag-asawa. Naalala rin ni Mr. Taberna ang claim ng nanay ko na nabuntis ito pagkatapos ng kanilang affair. Pero hindi siya naniwala at hinayaan ang abogado niya ang umayos ng gusot na yun. Hindi rin ganoon kasigurado ang mami ko na si Mr. Taberna nga ang ama ko kaya hinayaan na lang niya yun. Sa wakas ay matuklasan ng ama mo ang existence mo, paano ka niya tinatrato? Tanong ni Sheila.